hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Saksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan mga babayan, nakita nyo, preview pa lang. Ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kinakarma na ang mga kampon ng mga demonyo. At ay lalabas pa rin talaga ang katotohanan. Itago mo man ng sobrang tago, no? Parang pinagtaguan ng factory ng nuclear ng Iran, ay sasabog at sasabog pa rin. Ayan, sumabog na nga. Kita nyo naman guys, sa preview natin ay napanood natin, nagsalita na yung isang testigo na talaga naman ay nilaglag si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong, si Sara, si BP, si Bongo, sama pa si Senator Bato. So ayan mga babayan, nakita nyo napakalaking investigasyon to. My God, yan ang sinasabi ko. Kaya nakita nyo nun mga babayan, nung mga nagsasalita itong si Risa, ay mararamdaman mo naman talagang may tinatago sa kaibuturan ng puso nitong babae na to. Buti na lang mga babayan, itong si Michael yung pangalan nito at ay natauhan siya at ay hindi na raw po niya nakaya yung kanyang konsensya. Salamat naman sa iyo. So sana itong pagsiwalat na itong testigo na to isang dahilan para makulong si Risa unto baslos at ay si Pastor Kibuloy, isang dahilan to para makalaya na. Talagang grabe yung ginawa nila kay Pastor, no? Talagang pinagkaisahan nila at gumamit talaga sila ng limpak-limpak na salapi. Alam nyo naman, itong mga kampo ng mga demonyo, pag gumamit talaga ng salapi yan, alam nyo naman ang salapi ay isang evil spirit na talagang pag ito ay ginamit mo sa isang tao, ay mababago ang utak, mababago ang kaluluwa kasi babayaran mo siya ng pera. Yan ang sinasabi ko. Pero sa kabila po ng lahat, ang konsensya po ng isang tao lalo ay galing din sa kay Pastor Kibuloy, nahipan siya ng mabuting hangin, no? Nahipan siya ng kanyang konsensya. Grabe mga kababayan, panoorin nyo yung video na to hanggang sa uli kasi napakaganda nito, mahaba ang pagkasalita nitong testigo na to. At ito, mahabang investigasyon to at sana mapanagot yung mga taong binabanggit nito, no? May mga pakana na para magkaroon ng pagkakulong si Pastor at madamay yung iba na talaga namang magbubunyag, no, sa mga kabahuhan ng mga damonyong are. Grabe, nakakakilabot, no? Bagong-bago pa lang itong balita na ito mga babayan at ay panoorin natin yung full video kay Reaction TVPH, ang mga boss namin yan, yung mga malulupit na yan, at makikita nyo si Reaction TVPH kung paano pagmumurahin itong si Risa Intobras Bros. Ikaw Risa ka, nanggigigil na kami sa'yo. So ayan, sagutin mo ngayon ito Risa,
wag mong ano ito, dapat ikaw ay lie detector. So mga babayan, ay mapapanood naman nila Senator Bongo yan, Senator Bato, na kung itong testigo na to ay totoo nagsasalita, ay dapat lie detector, lalong-lalo itong si Risa, sasabihin niyan, tatanggihan Ikaw Risa Ontiveros ka, ha? Kung magsisinungaling ka sa testigo na to na binunyag yung paglalagay nyo ng 1,500,000 pa, pinatulog mo pa sa hotel, ha? Ay sumalang ka sa lie detector, no? Tingnan natin, pag ikaw ay napatunayan ng sisinungaling, dapat ka makulong. Grabe mga pinaggagawa nyo sa Duterte. Dami si Pastor Kibuloy na mabuti naman yung ginagawa. So ayan mga babayan, pati yung sa may mga script, kita nyo naka-script yan. Kaya naman pala itong mga taong pag nasa oras ng mga hearing ay talagang may binabasa, at ay talagang dapat yung binabasa nila itugma sa kanilang mga script. My God, nakakagigil. So mga babae, pakishare nyo nga itong video na to para mapanood ng mga kababayan natin na nag-aabang about dito sa investigasyon na to, sa pagkakulong kay Pastor Kibuloy, sa mga testigo na mga na nakuha nila, na nakita nyo naman ay sumiwalat na yung baho, at ay hindi na kinaya yung konsyensya, at ay nilabas niya yung tamang pangyayari na sila ay binayaran talaga ng milyon. So yung mga iba dyan, yung mga ibang tumitestigo dyan, malamang Kalikonti, yung Kitataydigong mga bayad dyan. So alam nyo na, iisa pa lang yan na nagsalita na. Alam na rin natin na yung iba dyan ay talagang nag-iisip na rin na magsisiwalat na rin ng totoong nangyari na sila ay binayaran. So ganito mga babayan, panoorin natin to, ha. Don't forget to like and share the video para mapanood ng ibang mga kumare natin, yung mga kumpare natin na hindi pa nakikita itong video na to. Then don't forget to like po mga babayan. Play mo na yan, boy. Please panoorin nyo po hanggang dulo itong video na to. Play mo na yan, boy. Let's go. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin, at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo. Senador Risa, kapalit ng financial assistance. Naku po, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ng mga reaction, ha. Itong si Senator Risa Ontiveros, nagbayad di umano ng mga witnesses. Nagbayad di umano ng witnesses upang sirain si Pastor Apollo Kibuloy, sirain si Pangulong Duterte, sirain si VP Sara Duterte. Heto po mga kareaksyon, may nagsalita na. Umanda ka Risa Ontiveros, sumisingaw na, umaalingasaw na ang baho ninyo. Risa Ontiveros, talaga bang ganyan ka? Talaga bang may pagkademonyo ka? Tanong lang. May pagkademonyo ka ba? Sisirain mo ang isang tao, magbabayad ka ng mga testigo para lamang wasagin, sirain, durugin ang katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, Pangulong Duterte, VP Sara Duterte at ang kanilang mga kaalyado. May pagkademonyo ka ba Risa Ontiveros? Tanong lang. Ito po mga kareaksyon na para sumingaw na po ang baho ng mga pinklawan, dilaw ang umaalingasaw na to. Mga pakinggan po natin, ha. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na, sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD
VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Nako. Risa Ontiveros, kung totoo, palagay ko totoo po yung mga reaction, totoo, palagay ko totoo sinasabi ng mamang to eh. Palagay ko totoo yung sinasabi ng mamang to eh. Risa Ontiveros ha, bakit mo ginagawa yan? Anong klaseng tao ka? Meron ka ba bang kaluluwa? Mga ka-reaction, hindi po ako makapaniwala. Ngayon, talaga naniniwala na ako na may pagkademonyo tong si Risa Ontiveros. Kung totoo man ang sinasabi ng taong to, Risa Ontiveros, sagutin mo ito. Tanong lang, may pagkademonyita ka talaga. Yun po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shir Bandari. At simula na po, simula na. Wala nga dapat makulong tong si Risa Ontiveros kung totoo ito sinasabi ng taong to. Kailangan makulong tong si Risa Ontiveros na ito. Nalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at dagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa Kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng Kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay tawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera.
Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat ang binigay sa akin. Sa isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Nako. Kung totoo po sinasabi ng taong ito mga ka-reaction, itong si Risa Hontiveros ay kailangang managot. Sagad-sagad na po siguro sa buto hanggang bone marrow. Kung mayroon pang bone marrow, si Risa Hontiveros, ang kahayupan, ang kademonyuhan nila. Kaya nilang gawin ito sa kapwa nila. Mga animal kayo. Bakit ninyo binababoy si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit ninyo binababoy ang mga Duterte? 1 milyon? Pwede pa ba? Pwede pa? Pwede pa ba? Available ako. Oo. Grabe mga ka-reaksyon. Grabe po ang kahayupan ni ito tao na yan. Grabe mga ka-reaksyon. Kung totoo yan Risa Hontiveros, may pagka-demonyita ka kung totoo yan. Kung totoo yan, ay talagang hayop ka. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. Nako. Ito na mga ka-reaction, ito na po. Sumisingaw na po ang kanilang umaalingasaw. At least Brad, kumita ka 1 million. Ngayon, nagbagong buhay ka, hindi na nila kayang kunin sa yung 1 million. At the same time, dahil ikaw ngayon ay nagtapat na, ay makakasuhan ng mga putang inang yan. Ganyan pala kahayop ang mga yan. Ganyan pala ka-animal ang mga yan. Nakakatakot po sa gobyerno natin. Kung kaya nilang gawin yan sa kapwa nila, nakakatakot po talaga. Sisirain nila ang isang tao, ikukulong nila ang isang tao, sisirain nila ang isang personalidad. Katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Pangulong Duterte, ni Sara Duterte, ni Bongo, ni Bato, at ang buong KOJC. Babayaran nila ang tao. Baka kahit sa impyerno, hindi natatanggapin ang mga yan eh. Overqualified na sila eh. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024. Brad, tanong lang. Binayaran ka ni Risa para magsalita ng ganyan, katulad yan. Tanong lang, nagiging fair lang ako. Hindi ka ba tumanggap ng bayad ngayon para magsalita ng ganyan? Hindi, baka naubos na yung 1 million, naubos na lahat-lahat. Hindi, pero hindi mga ka-reaction eh. Hindi ako naniniwala kasi nakalitaw niya yung mukha niya dito. Nung kay Risa Hontiveros, nakatakip ang kanyang mukha. Dito, sa pagsasalita niyang ito, litaw ang mukha, kaya naniniwala ako na totoo sinasabi niya. Totoo sinasabi niya. Hindi, talaga.
Grabe po, grabe. Dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Nako. Ayong sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Nung mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024. Everyday kaming nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Sen Risa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa Kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan
ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Grabe po yan, no? Si Risa Ontiveros. Kailangan sumagot ka, Risa. Kailangan sumagot ka sa kahayupang ito kung totoo man yan. Meron ka ba bang kaluluwa, Risa Ontiveros? Pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So, dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Sen. Risa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So, tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage nag-message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogados, Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion, and kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Nyanyang Lizada,
at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni Sen. Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni Sen. Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Nako. Yan na po sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Hindi ba alam po ninyo mga kareaksyon, noon pa man sinasabi ko na ito noong panahon ng kampanya, lahat po ng mga akusasyon kay Pastor Apollo Kibuloy ay mga gawa-gawa lamang. Bakit ko po nasabi yun? Nung una po mga kareaksyon, parang alam niyo na, tao lang tayo. Parang kasi ayaw ko yung religious standing ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po ako pabor sa ibang mga doktrina niya. At dahil hindi ako pabor sa ibang mga doktrina niya, inisip ko na lang na hindi pakikisamaan yan ng Pangulong Duterte at hindi tataya ang pangalan ng Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy kung si Pastor Apollo Kibuloy ay isang kriminal. Dahil alam naman po natin mga kareaksyon na ang Pangulong Duterte, marami pong yan. Maraming mga espiya, maraming mga intelligence report yan. Hindi pwedeng lulusot si Pastor Apollo Kibuloy kung may kababuyan, katarantaduhan at kaanimalan na ginagawa si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga membrong babae, membrong lalaki o ano mang ginagawa niyang kagaguhan, 100% po ay makakarating sa kaalaman ng ating Pangulong Duterte. Ayan mga kareaksyon, ang isang taong binayaran ni Risa Ontiveros, ang isang taong tumanggap ng 1,000,000 pesos, sinamantala ni Risa Ontiveros ang kahinaan ng mamang ito o ng batang ito, bata pa yan Sinamantala ang kanyang kahinaan, sinamantala ang kanyang kadukhan, kahirapan, pagiging dukha, sinamantala ni Risa Ontiveros at ginagawa pa niya mga kareaksyon ang mga statement. Tinuturuan pa sila kung anong isusulat nila.
kung kailangan sabihin mo na sinasaktan ka ni Pastor Apollo Kibuloy, gano'n. Kailangan sabihin mo merong human trafficking, gano'n. Hindi ba kayo Oy, Risa Ontiveros! Ha? Akala ko si Risa Ontiveros ano lang, yung nalilink lang siya kay yung si ano pangalan nun? Nalilink siya kay, nakalimutan kong pangalan nun yung bataan ni Abnoy. Tapos mga ka-reaction, nakakalungkot ito. Nakakatakot ito mismong senadora na katulad ni Risa Ontiveros. Talagang virus ka Risa Ontiveros. Isa kang Risa Ontivirus. Ayan, babagsak na yung katarantaduan ninyo. Kung totoo man yan, Risa Ontiveros, sumagot ka. Sagutin mo yan. Sagutin mo yan, linisin mo yung kalat mo. Kinatulog mo pa siya sa yung tatawagin ni Bato de la Rosa yan. Pinatulog pa sa kanyang tinatawag na condominium. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.